Inay, sa Pilipinas na ako titira. Sa sandaling narinig ni Catherine, isang international correspondent na nakatuto sa Asya at nagtatrabaho sa Estados Unidos, ang nga salitang iyon, inakala niyang katapusan na iyon ng buhay ng kanyang anak. Dahil sa kanyang paniniwala na ang bansa ay mapanganib dahil sa giyera, na magiging eksklusibo sa madayuhan, at na ito ay isang lipunan kung saan mahirap mamuhay ang isang babae. Siya, nakasama ang kanyang asawa, ay maring tumutol sa kasangang kanilang anak hanggang sa huli, at sa loob ng 10 taon ay hindi niya kailanman tinanggap ang Pilipinas. Ngunit 10 taon na ang lumipas, sa kanyang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, na may hangaring kumpirmahin ang lahat, naramdaman ni Catherine na unti-anting nayayanik ang kanyang pinaniniwalaan. At pagkatapos niyang bumalik sa Estados Unidos, isang bagay na hindi niya inaasahan ang lumabas sa kanyang bibig. Baka nakamali ako. Ano kaya ang nangyari sa Pilipinas upang magbago ang isip ng konserbatibong mamamahayag na ito? Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang istoryang iyan. Bago magsimula ang video, paki-like at subscribe sa loob lamang ng 1 segundo. Ngayon, magsisimula na ang kamanghamanghang kwento. Ako si Catherine Wilson. 63 taong gulang ako at nakatira ako sa Irvine, Orange County, California, USA kasama ang aking asawa. Nagtrabaho ako bilang isang international correspondent na nakatutok sa Asia sa Lubengge, may 30 taon at ngayon ay retirado na. Ang aking anak na si Emily Wilson ay 36 taong gulang at responsible sa estratehiya at komunikasyon sa isang overseas branch ng isang global na kumpanya. Ang aking asawa na si Robert Wilson ay 66 na taong gulang at retirado mula sa isang administratibong posisyon na may kinalaman sa seguridad at patakaran sa depensa. Tahimik siya. Ngunit malinaw ang kanyang pagpapasya. Nang sabihin ng aking anak na magpapakasal siya sa isang Pilipino, agad akong tumutol. Hindi ito isang emosyonal na reaksyon, isang malamig na pagpapasya iyon. Sa panahon ng aking pagiging mamamahayag, naglakbay ako sa iba't ibang bansa sa Asya at sinakop ang kanilang politika at lipunan. Pauli-uli kong nasaksihan ang agwat sa pagitan na nakikita sa ibabaw na aktwal na istruktura. Hindi rin naging eksepsyon ang Pilipinas. Alam ko ang hierarchy na nakasentro sa pamilya, ang nga inaasahang tungkulin ngang manugang na babay, at ang nga hindi nakikitang panggigipit sa mga kababayhan. Hindi ko naisip na magiging masaya ang aking anak sa ganoong kapaligiran. Pareho rin ang pag-isip ni Robert. Hindi siya masalita, ngunit tungkol sa desisyon ng kanyang anak ay malinaw siyang naksalita. Sinabi niya na ang pagkakaiba sa kultura ay hindi nalulutas sa pamamagitan lamang ng pag-ibig. Sinubukan naming kumbensihin ang aming anak. Mayos naming ipinaliwanag ang nga dahilan at sinabi naming paisipan niya ng matagal. Ngunit hindi nakinig ang aming anak. Sinabi niyang ito ay sarili niyang desisyon. Sinabi niya na hindi namin naiintindihan. Noon ko unang naramdaman na ang pausap namin ng aking anak ay lumalabas sa dalawang makaibang direksyon, tila parallel lines. Ang kasal ay isinagawa ng simple. Dumalo kami ni Robert, ngunit hindi kami pumunta ng may malugot na puso. Tungkulin namin bilang mamagulang. Ang aming manugang na lalaki ay magalang na bumati sa amin nung araw na iyon. At ang aking anak ay mukhang masaya. Ngunit hindi ako sigurado kung gaano katagal mananatili ang kaligayahang iyon. Pagkatapos ang kasal, lumipat ang aking anak sa Pilipinas, at ang aming komunikasyon ay nabawasan. Kahit na tumawa siya, hindi na siya nakikipausap ng comfortable tulad ng dati. Parang may itinatago siya. Lumipas ang 1 taon, at lumipas ang 2 taon. Minsan ay bumabati ang aking anak sa pamamagitan ng video call at sinasabi niyang mayos siya. Ngunit nabasa ko ang kaunting tensyon sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nabago rin ng kaunti ang kanyang tono ng boses, mas maingat siya kaysa dati. Tumango si Robert sa sinabi ko. Pareho kaming nakakaramdam ng parehong bagay. Hindi namin diretsong tinanong ang aming anak. Naisip namin na hindi rin siya sasagot ng tapat kahit tanungin namin. Noong nakaraang taglamig, ibinalita ng aming anak ang kanyang pagbubuntis. Binati ko siya, ngunit sa isang banda ay balisa ako. Naisip ko na kapag isinilang ang bata, magiging mas komplikado ang buhay ng aking anak. Inaasahan kong magiging mas malinaw ang nga inaasahan mula sa pamilya ng asawa, ang panggigipit sa pagpapalaki ng anak, at ang nga salungatan na dulot ng pagkakaiba sa kultura. Sinabi ng aking anak na ayos lang, ngunit hindi ako naniwala. Hindi ko talaga kayang maniwala. Isinilang ang aking apo ngayong taxibol, ang bata sa mga larawang ipinadala ng aking anak ay mukhang maliit at tahimik. Sinabi ng aking anak na masaya siya. Sinabi rin niyang mabait sa kanya ang pamilyang nga asawa. Kahit na narinig ko ang nga salitang iyon, hindi pa rin ako kumbinsido.
Maaring iba ang sinasabi sa katotohanan. Iminungkahi ni Robert na bakit hindi ko nalang puntahan at kumpirmahin. Pareho kami nga naisip, hindi dahil sa pakamis ang pagbisitang ito. Hindi rin ito para sa turismo. Ito ay para makita ko mismo kung talagang ayos lang ba ang aking anak. Isang linggo bago umalis, tinawagan ko ang aking anak, sinabi kong pupunta ako sa Pilipinas, sandaling tumahimik ang aking anak bago sumang-ayon, ngunit may tensyon sa kanyang boses. Gusto kong malaman kung ano ang dahilan ng tensong iyon. Gusto kong kumpirmahin kung ano ang itinatago ng aking anak. Hindi sumama si Robert sa pagkakataong ito. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam at nakakapagod ang mahabang flight. Sinabi niyang sapat na ako na lang ang mag-isa. Habang naimpaka ako, naalala ko ang aking makaranasan bilang mamamahayag sa Pilipinas. Naalala ko ang mabilis na takbo ng Maynila, ang matinding kompetisyon ng nga tao, at ang nga hindi nakikitang patakaran na umiiral sa loob ng marelasyon sa pamilya. Kahit noon, naramdaman kong hindi ito madali para sa isang dayuhan. Mahirap isipin kung paano nabubuhay ang aking anak sa ganoong kapaligiran. Hindi ko rin gustong isipin, sa sasakyan papunta sa iPod, tahimik na nakmamaneho si Robert. Nakatingin ako sa labas ng bintana at naisip. Nang mapasya ang aking anak na mapakasal, sinubukan ko siyang pigilan ng buong puso. Ngunit hindi siya nakinig, at sa huli ay sumuko ako. Noon, umasa akong nakamali ako, ngunit ang panahon na lumipas hanggang ngayon ay tila napapatunay na tama ang aking pagpapasya. Ang distansya sa aking anak, ang nga hindi sinasabi, ang bahagyang nabago niyang ekspresyon at tono ng boses, lahat ng iyon ay nasasabi nito. Ipinaking ni Robert ang sasakyan sa entrance ng airport. Kinuha ko ang aking bagahe mula sa trunk. Sinabi ni Robert na maingat ako sa aking biyahe. Tumango ako, wala na siyang sinabing anuman. Tapos na kaming mausap tungkol sa lahat ng bagay. Sa harap ng check-in counter, may mahabang pila ng nga tao. Kinuha ko ang aking pasaporte at tiket ng eroplano at naghintay sa aking turno. Ang isang batang babae sa harap ko ay nakikipag-usap sa telepono sa Tagalog. Pamilya ang kanyang eksen. Narinig ko ang boses na ayon at naisip ko ang magakalyeng Maynila 20 taon na ang nakakaraan. Noon, ako ay isang tagamasid at ganun din ngayon. Ang pagkakaiba lang, ang aking anak ay nasa loob ng lahat ng ito ngayon. Pagkatapos ng check-in at security check, pumasok ako sa duty-free area at naramdaman ang pamilya na kapaligiran ng airport. Umupo ako sa isang upuan malapit sa gate at tinignan ang oras. Mga 40 minuto pa bago ang boarding. Ang mataw sa paligid ay nakatuon sa kani-kanilang schedule. May nagbubukas ang laptop para magtrabaho, may nagbabasa ang libro. Umupo lang ako at nag-isip. Naalala ko ang larawan na ipinadala ng aking anak mula sa Pilipinas. Ang kanyang hitsura na may hawak na apo sa living room ng apartment. At ang larawan kasama ang pamilya ng kanyang asawa. Nakangiti ang aking anak sa mga larawan, ngunit hindi ako sigurado kung totoo ang ngiting iyon. Bilang isang mamamahayag, natuto akong basahin ang mga nakatago sa likod ng mga ekspresyon ng mukha nga tao. Nakilala ko ang pagkakaiba ng ngiting ipinapakita sa publiko at ng taos-pusong ekspresyon. Ang ekspresyon ng aking anak sa malarawan ay ganun din ang pakiramdam. Lumabas ang boarding announcement. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Habang naglalakad papunta sa gate, naniniwala pa rin ako. Naniniwala akong kumpirmahin ng pagbisitang ito ang aking pagpapasya. Naisip kong masasaksihan ko mismo ang mapaghihirap na dinaranas ng aking anak. At sa panahong iyon, masasabi ko sa aking anak, umuwi ka na. Naniniwala akong masasabi ko sa kanya, dito ang iyong lugar. Duman ako sa boarding gate at lumakad sa pasilyo. Kinumpirma ng flight attendant ang aking boarding pass at itinuro ang aking upuan. Umupo ako sa upuan sa bintana at ikinabit ang seatbelt. Sa tabi ko, may isang lalaking nasa edad na ang umupo at binuksan ang kanyang laptop. Tinitigan ko ang labas ng bintana at naghintay sa paglipat. Nagsimulang gumalaw ang eroplano at patungo sa runway. Lumakas ang ingay ng makina at umalok ang eroplano. Lumipat ang eroplano sa langit. Tinitigan ko ang lumilit na siyudad sa ilalim. Ang pamilya na tanawin ay unti-unting lumilit. Naisip ko ang daan pabalik ni Robert sa bahay. Nakaupo siya sa sofa sa sala at nanonood ng balita. Ayos lang siya kahit wala ako. Matagal na kaming makasama at nagtitiwala sa isa-isa. Nang maging matatag ang eroplano, sinimulan ng flight attendant ang serbisyo ng inumin. Kumuha ako ng tubig at ininom. Ang lalaki sa tabi ko ay patuloy na nagtatrabaho sa kanyang laptop. Kinuha ko ang libro mula sa aking bag, ngunit hindi ko binuksan. Wala ako sa mood na mabasa. Inilagay ko lang ito sa aking kandungan at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulap ay nakalata sa ilalim ng bintana.
Isang walang katapusang puting leya ang nakakalat. Tinitigan ko ang tanawin at naisip ang aking anak. Nang unang magpasya ang aking anak na pumunta sa Pilipinas, dumaan din siya sa ganitong uri ng langit. Ano kaya ang iniisip ng aking anak noon? Excite ba siya? O balisa? Hindi ko alam. Hindi niya kasi sinabi sa akin ang nga bagay na iyon. Ang flight ay tumagal ng halos 11 oras. Sinubukan kong matulog, ngunit hindi ako madaling makatulog. Ang nga iniisip ay patuloy na umikot sa aking isip. Naalala ko ang apartment na tinitirhan ng aking anak, ang pamilya nga asawa, ang mukha nga apo at ang nga ekspresyon ng aking anak. Paulit-ulit kong ipinikit at idinilat ang aking nga mata. Ang lalaki sa tabi ko ay nakatulong na hindi ko alam kung kailan. Dumating ang pagkain sa eroplano. Kinuha ko ang tinido at kumain, ngunit hindi ko maramdaman ang lasa. Kumain lang ako dahil naisip kong kailangan kong kumain. Pagkatapos ng pagkain at matapos alisin ang tray, ang eroplano ay nasa gitna ng Karagatang Pasipiko. Muli akong tumingin sa labas ng bintana, nakita ko ang dagat. Ang walang katapusang buhaw na kalatagan ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Naniniwala pa rin ako na tama ang aking pagpapasya. Ang kasal ng aking anak ay isang pagkakamali, at pupunta ako upang kumpirmahin ang resulta ng pagkakamaling iyon. Hindi ko naisip na ililigtas ko ang aking anak. Gusto ko lang ipakita sa kanya ang katotohanan, at gusto kong hayaan ang aking anak na mapasya para sa kanyang sarili. Naniniwala akong iyon ang magagawa ko bilang isang ina. Patuloy na lumipat ang eroplano, sumandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Sa pagkakataong ito medyo inanto ako, kahit na mababaw ang aking tulo, nakatulong ito upang lumipas ang oras. Nang magising ako, madilim sa loob ng eroplano at karamihan sa mga pasahero ay natutulog. Tiningnan ko ang aking reloj. 5 oras pa bago ang pagdating. Mili akong tuminggan sa laban ng bintana. Wala na ako makita, kadiliman lang. Tinitigan ko ang kadiliman at nag-isip. Malapit na akong lumapas sa lupain ng Pilipinas. Makikita ko ang aking anak at makukumpirma ko ang nga bagay na gusto kong malaman. Hinihintay ko ang sandaling iyon. Hindi ako natatakot dahil sigurado ako. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling dumampi ang mga gulong sa runway, umalog ang eroplano at tinitigan ko ang kulay abong kalangitan ng umaga sa labas ng bintana. Inalis ko ang aking seatbelt at inayos ang aking gamit habang pinapanod ang mga pasahero sa paligid na tumayo at binuksan ang luggage compartments. Paglabas ko sa pasilyo, mabilis na lumalakad ang mga tao. Ang pasilyo patungo sa immigration hall ay mas mahaba kaysa sa inaasahan ko. Mataas ang kisama at malawa ang espasyo. Ang nga karatula ay nakasulat sa Tagalog at Ingles, at may haluding Chinese at Japanese. Lahat ng anunsyo ay sabay-sabay na nakasulat sa 4 na wika. Sandali akong huminto sa harap ng sistematikong hitsura nito. Ito ay ganap na naiba sa airport sa Pilipinas na nakita ko 20 taon na ang nakakaraan noong ako ay isang mamamahaya. Lumakad ako sa pasilyo at tumingin sa paligid. Ang mapader ay malinis at walang alikabok sa sahig. Maliwanag ang ilaw at maluwag ang espasyo. Maraming tao, ngunit hindi ito magulo. Malinaw na nahati ang daloy ng mataw. Nagulat ako sa laki nito. Mas malawak at mas malinis ito kaysa sa Los Angeles International Airport. Ang taas ng kisama, ang lapat ng pasilyo, ang liwanag ng ilaw, lahat ay mas mahusay kaysa sa mga airport sa Amerika. Tumayo ako sa harap ng immigration counter. Maraming pilangang nga tao ang naghihintay sa kani-kanilang turno. Ang maayos na paggalaw ay iba sa aking inaasahan. Ang electronic display board ay nagpapakita ng waiting time, at ang automated system ay mayos na nagkakalat ng mga tao. Kinuha ko ang aking pasaporte at naghintay na matapos ang taong nasa harap ko sa immigration process. Ang immigration officer ay isang batang lalaki. Kinuha niya ang pasaporte, kinumpirma ito, at tinanong ang launi ng pagbisita at ang tagalang pananatili. Sinabi kong family visit. Tumango ang immigration officer at ibinalik ang pasaporte na may selyo. Mabilis at episyente ito. Ganap na naiba sa mga administratibong proseso sa Pilipinas na naalala ko 20 taon na ang nakakaraan. Lumipat ako sa luggage claim area. Sa malawak na hall, maraming conveyor belts ang umikot. Ang electronic display board ay nagpapakita ng flight number at real-time na impormasyon sa pagdating ng bagahe. Hinanap ko ang aking flight number at tumayo sa harap ng kaukulang belt. Nagsimulang lumabas ang nga bagahe sa conveyor belt at kinuha ko ang aking bag. Dumaan ako sa customs check. Paglabas ko sa Arifa lobby, muli akong nagulat. Malawak ang espasyo, mataas ang kisama at pumapasok ang natural na liwanag. Puno ngang tao, ngunit hindi ito magulo o maingay. Ang nga pamilya na sumasalubong nga taxi driver,
at mga tour guide ay nakatayo na may kani-kanilang nga karatula. Dumaan ako sa kanila at tumabi sa pader malapit sa exit. Inilapak ko ang aking bag at kinuha ang aking cellphone. May text message mula sa aking anak. Sinabi niyang ipinaking na niya ang sasakyan at malapit na siyang dumating. Habang tumitingin sa paligid, naguluhan ako. Hindi ito ang airport na inaasahan ko. Ang Manila Domestic Airport na nakita ko 20 taon na ang nakakaraan nang bumisita ako para sa isang report ay luma at masikip. Noon, naisip kong hindi pa nakakawala ang Pilipinas sa mabakas ng isang developing country. Ngunit ang espasong ito na nasa harap ko ngayon ay naiba. Mais moderno at mas eficiente ito kaysa sa anumang airport sa Estados Unidos. Mga 10 minuto ang lumipas, lumakat ang aking anak na kumakaway. Niyaka ako ni Emily nang makita niya ako, at niyaka ko rin ang aking anak. Matagal na kaming hindi nakita, mukhang medyo pumayat ang aking anak at mas malit ang kanyang mukha kaysa dati. Sinabi ng aking anak na tutulungan niya akong magdala ng bagahe. Sinabi kong ayos lang, ngunit kinuha niya ang isa kong bag at inalalayan ako papunta sa parking lot. Malawa ang parking lot at punong-puno ng sasakyan. Ang sasakyan ng aking anak ay isang itim na mid-size sedan. Inilagay namin ang bagahe sa trunk at umupo ako sa passenger seat. Sinimulan ng aking anak ang makina at lumabas kami sa parking lot, patungo sa labas ng airport. Malawa ang kalsada at mabilis ang takbo ng sasakyan. Tinanong ng aking anak kung pagod ako. Sinabi kong ayos lang, habang pinapakinggan ko ang aking anak na sinasabi na 40 minuto ang biyahe pauwi. Tumingin ako sa labas ng bintana. Dumaan ang nga gusali at ang makaratula ay punong-puno ng salitang Filipino. Hindi ko kayang basahin ang matitik na iyon. Binuksan ng aking anak ang radyo at bumandila ang balita sa Filipino. Pumasok kami sa expressway. Mabilis ang takbo ng sasakyan at mahusay na nakmamaneho ang aking anak. Tininan ko ang aking anak sa tabi ko. Nakatuon ang kanyang ekspresyon. Katulad ito ay ni grama kanyang gipagimamaneho sa Estados Unidos nung ngunit mayroong jingi kakaibang gipagikakaiba. Sa magkabilang gilid ng expressway, nakahanay ang mga gusali. Nakita ko ang mga apartment complex at dumaan din ang mga commercial building. Malinis ang kalsada at malinaw ang mga lane. Tinitigan ko ang labas ng bintana at naguluhan. Noong ako ay isang mamamahayag, ang nga kalsada sa Pilipinas ay masikip at komplikado. Ang nga sasakyan ay tumatakbo ng walang kaayusan at matindi ang traffic, ngunit ang tanawin na nakikita ko ngayon ay naiba. Pagkatapos ng mga few minuto, lumabas ang sasakyan sa expressway at pumasok sa lokal na kalsada. Nakita ko ang matataas na gusali sa paligid, mga apartment complex iyon. Sinabi ng aking anak na malapit na kami at patuloy akong tumingin sa labas ng bintana. Malinis ang mga kalye. May mga taong nalalakad at nakita ko rin ang nga bibisikleta. Malawa ang sidewalk at may mga nakatanim na puno sa gilid ng kalsada. Pumasok ang sasakyan sa loob ng apartment complex. Maraming gusali ang nakatayo at minaneho ng aking anak ang sasakyan papunta sa parking lot at nahanap ng parking space. Maliwanag ang underground parking lot dahil sa ilaw ng fluorescent. Sumakay kami sa elevator at umakyat sa ika-15 palapag. Binuksan ng aking anak ang pinto at nahubad ako ng sapatos at pumasok. Mula sa entrance, nakita ang sala. Malawak at maliwanag ang espasyo. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana at may sofa sa isang gilid ng sala. Sa kabilang banda, may nakalagay na dining table at ang kusina at sala ay makaduktong. Sandali akong huminto sa aking kinatatayuan. Ang bahay ay mas malinis at mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Tumayo ang aking manugang sa sala. Mac de la Cruz ang pangalan niya, 38 taong gulang at isang semiconductor researcher sa isang malaking kumpanya. Ayon sa pagpapakilala ng aking anak, lumapit siya sa akin at yumuko bilang pagbati. Tinanong niya kung naging komportable ang biyahe ko. Matatas ang kanyang pagbikas. Inalok niyang tulungan akong magdala ng gamit. Sinabi niyang malamang ay napagod ako sa pagbiyahe. Sinabi nga aking anak na ayos lang, ngunit dala na ang aking manugang, ang aking bag at papasok na. Sinundan ko siya. Inalalayan ako ngang aking manugang papunta sa kwarto sa tabi ngang master bedroom. May kama at lamesa at mula sa bintana ay kita ang apartment complex. Inilapa ng aking manugang ang bag sa tabi ngang kama at sinabi na huwa akong maatubiling sabihin kung mayroon akong anumang kailangan. Tinanong niya ang aking kondisyon at sinabi na mahirap ang pag-adjust sa time difference kaya magandang mapahinga ako ng dahan-dahan. Nagulat ako sa kanyang kilos. Naisip ko na ang mga Pilipinong lalaki ay may distansya sa kanilang mabiyanan.
Inasahan kong magiging magalang sila ngunit hindi mapapakita ang pagiging malapit. Ngunit natural siyang malasakit, tila ang kanyang sariling ina ang kanyang kausap. Umalis ang aking manugang, at umalis din ang aking anak. Umupo ako sa kama at tumingin sa paligid. Malinis ang kwarto at walang amoy. Walang nakasabit sa pader. Binuksan ko ang aking bag, kinuha ang aking madamit at isinabit sa aparador, at inilagay ang aking toiletries sa banyo. Matapos ayusin ang lahat ng aking gamit, medyo napagod ako. Nahiga ako sa kama at tumingin sa kisama, tahimik. Ipinikit ko ang aking nga mata, ngunit hindi ako makatulog. Magulo ang aking isip. Naalala ko ang nga nakita ko sa iPod, ang hitsurangang kalye, ang bahay ng aking anak, at ang kilos ng aking manugang. Iba ito sa inaasahan ko. Pagkalipas ng halos 1 oras kumato ang aking anak sa pinto. Sinabi niyang kakain na kami. Paglabas ko sa sala, nakahanda na ang pagkain sa hapagkainan. May kanin, sabaw at mga ulam. Sinabi nga aking anak na siya ang nagluto. Umupo ako, at umupo rin ang aking manugang. Ang sabaw ay sinigang. Kakaiba ang lasa, ngunit nakakain naman. Sinabi ng aking manugang na kung hindi ko gusto ang pagkain Filipino, sabihin ko lang. Sinabi kong ayos lang. Ngumiti ang aking manugang at ibinigay ang ulam sa aking anak. Napasalamat ang aking anak at inilipat naman ng aking manugang ang pinggan ng ulam sa harapan ko. Sinabi niyang tikman ko rin ito. Muli ako nagulat sa aking manugang. Naisip ko na ang mga Pilipinong lalaki ay tahimik habang kumakain, lalo na sa harap ng kanilang biyenan. Ngunit natural siyang nagpatuloy sa pag-usap at matatas din sa Ingles. Malasakit din siya sa aking anak habang inaalagaan din ako. Hindi formal ang kanyang kilos. Pagkatapos ng hapunan, habang nahuhugas ng pinggan ang aking anak, umupo ako sa sofa sa sala at napahinga. Kumuha ng tubig ang aking manugang para sa akin. Sinabi niyang mahirap ang time adjustment kaya mas magandang matulog ako ng maaga. Ininom ko ang tubig. Pumasok ang aking manugang sa kwarto. Mula sa bintana, tanaw ang apartment complex. Sa pagitan ng mga gusali, nakita ang kalsada at ang mga sasakyan na naglalakbay. Pagsapit ng gabi, ipinakita sa akin ng aking anak ang aking apo. Natutulo ang sanggol, maliit at tahimik. Maingat siyang hawak ng aking anak, at tinitigan ko ang mukha ng aking apo. Nakapikit ang kanyang nga mata at humihinga. Tinanong ng aking anak kung gusto kong hawakan. Inabot ko ang aking nga kamay. Maingat na inilagay ng aking anak ang sanggol sa aking kandungan. Magaan ito. Mainit. Tinitigan ko ang aking apo at sandaling hindi ako nakapagsalita. Kinabukasan ng umaga, tinanong ng aking anak kung saan ko gustong pumunta. Wala akong partikular na lugar na naisip. Iminungkahi ng aking anak na pumunta kami sa isang shopping mall. Maagang umalis ang aking manugang para sa trabaho. Napunta kami ng aking anak kasama ang aking apo sa shopping mall sakay ng kanyang sasakyan. Ang destinasyon ay isang shopping mall na tinatawa na SM Aura Premier. Sinabi niyang nasa Bonifacio Global City ito. Tumagal ni halos 30 minuto ang biyahe. Malaki at moderno ang gusali. Ang labas ay gawa sa salamin at konkreto. Papasok, maraming tao. May magatindahan sa bawat palapay at may magataong namimili. Inalalayan ako ng aking anak habang nililibot namin ang bawat palapak. May mga tindahan ng damit, makeup, at food court. Malinis at mayos ang lahat. Nagulat ako habang tinitignan ang mga tindahan. Ang brand selection ay katulad ng sa mga department store sa Estados Unidos. Hindi, sa ilang aspeto, mas magkakaiba pa. Huminto ang aking anak sa harap ng isang tindahan ng damit. Sinabi niyang pumasok kami. Bumati ang isang staff at pinili ng aking anak ang isang damit at pinasubukan sa akin. Tumanggi ako. Nakpakita na pagkadismaya ang aking anak ngunit hindi na siya namilit. Nang oras ng hapunan, pumunta kami sa food court. Maraming kainan, at piniling aking anak ang isang Japanese restaurant. Umupo kami at tinignan ang menu. Umorder kami ng inirekomendang menu ng aking anak at dumating ang pagkain. Mayos ang pagkakahanay. Kinuha ko ang chopsticks at tumingin sa paligid. Elegante ang look ng restaurant at maayos din ang pananamit ng mga tao. Habang kumakain, tinanong ko ang aking anak kung madalas silang pumupunta rito. Sinabi ng aking anak na ito ay isang paborito nilang lugar na madalas nilang puntahan kasama ang aking manugang tuwing weekend. Paglabas ng shopping mall at pauwi na kami, sinabi ng aking anak na bukas ay pumunta naman kami sa Mall of Asia. Sinabi niyang mayroon ding malaking shopping mall dun, tahimik sa loob ng sasakyan, may tugtog na lumalabas sa radyo. Kinabukasan, pumunta kami sa SM Mall of Asia. Tumagal ng halos 1 oras ang biyahe.
Mas malaki ang gusali kaysa sa SM Aura Premier. Malawak din ang parking lot at pakpasok, mataas ang kisama at malawak ang espasyo. Tahimik na naklalakat ang mga tao. Muli akong nagulat sa laki nito. Hindi ito mas maliit kaysa sa mga malalaking shopping mall sa Estados Unidos. Sinabi ng aking anak na madalas pumunta rito ang pamilya. Sinabi rin niyang may sinahan din. Tumingin ako sa paligid. Mayos na nakalagay ang tindahan at malinis din ang pananamit ng tao. May mga batang tumatakbo, ngunit pinipigilan sila ng kanilang magulang. Hindi ito maingay. Naglakat kaming aking anak sa ika-2 at ika-3 palapag. Dinalaw namin ang isang bookstore. Mayos na nakalagay ang libro. Tinanong ng aking anak kung mayroon akong binabasang libro ngayon, at sinabi kong wala naman. Kumuha ng lilang libro ang aking anak at ibinalik sa estante. Tanghalian namin sa food court. Nagtitinda sila ng iba't ibang pagkain mula sa iba't ibang bansa, at pinili ng aking anak ang isang Filipino dish. Sinigang ito. Habang kumakain ako, pinagmasdan ko ang paligid. Maraming pamilya. May mga batang tumatakbo at sinunan sila ng kanilang magulang. Malinis ang kainan at maayos na nakalagay ang mga mesa. Pagkatapos kumain, sinabi ng aking anak na maklakat pa kami. Sumunod ako. Habang dumadaan sa mga tindahan, patuloy akong naguguluhan. Hindi ito ang Pilipinas na inaasahan ko. Ang Pilipinas na nakita ko noong ako ay isang mamamahaya ay mabilis na nagbabago, ngunit magulo pa rin. Ang luma at bago ay makasama, at ang bilis ay mas mahalaga kaysa sa kayusan. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay naiba. Pauwi na kami. Tinanong ng aking anak kung pagod ako, ngunit sinabi kong ayos lang. Sinabi ng aking anak na mas magandang mapahinga kami sa bahay bukas. Pagdating namin sa bahay, nauna nang dumating ang aking manugang. Nakikita siyang tumitingin sa kanyang laptop at mga papeles sa sala. Nang pumasok kami, tumayo siya at tinanong kung naging maayos ang aming lakad. Kinuha niya ang dala-dala ko at ng aking anak. Inilipat niya ang gagamit sa kusina at kumuha ng baso ng tubig para sa akin. Ininom ko ang tubig. Nagsimulang mahanda ng hapunan ang aking anak, at pumasok ako sa kwarto para magpahinga. Ang hapunan ay may masayang kapaligiran. Matamis na nakikipausap ang aking manugang sa akin at sa aking anak, at inalalayan din niya ang aking anak sa mga ulam. Sa akin din, inilipat niya ang iba-ibang masasarap na ulam sa harap ko. Ngumiti ang aking anak at may sinabi sa aking manugang, at ngumiti rin ang aking manugang. Mas mabait din ang aking manugang kaysa sa inaasahan ko. Ang kanyang pakikitungo sa aking anak, ang kanyang paalaga sa akin, ang kanyang matatas na Ingles, ang kanyang natural na ngiti, lahat ng ito ay naiba sa aking inaasahan. Ngunit hindi pa rin ako sigurado. Naisip kong hindi pa ito ang lahat. Maaaring iba ang nakikita sa labas sa aktwal na katotohanan. Pagkagabi, bumalik ako sa aking kwarto at nahiga sa kama. Nakita ko ang mailaw ng apartment sa labas ng bintana. Tinitigan ko ang mailaw na iyon at naisip kong hindi pa panahon para magpasya. Kailangan ko pang makita ang marami. Ipinikit ko ang aking mata. Kinabukasan ng umaga, huli akong nagising dahil sa time difference. Paglabas ko sa sala, karga ng aking anak ang sanggol at nakahanda na ang almusal sa hapag-kainan. Umalis na ang aking manugang para sa trabaho. Umupo ako sa hapag-kainan at naalmusal ng toast at cake. Pinapatulog ng aking anak ang sanggol. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Tahimik ang apartment complex. Ito ang katahimikan pagkatapos umalis ang mga tao para sa trabaho at ang mga bata para sa paaralan. Ginugo namin ang umaga sa bahay kasama ang aking anak. Naglalaba ang aking anak at umupo ako sa sofa sa sala. Walang espesyal na nangyari. Minsan ay kinakausap ako ng aking anak at maikli lang ang aking sagot. Nagising ang sanggol at pinanot ko ang aking anak na nakpapasuso. Tanghalian namin sa bahay, nagluto ng simpleng noodles ang aking anak. Habang kumakain, naging pamilyar sa akin ang ordinaryong araw-araw na buhay na ito. Walang espesyal o problema. Basta lang lumipas ang oras, hindi ako komportable sa ordinaryong ito. Pagdating ng hapon, inanyayahan ako ng aking anak na pumunta sa isang parke. Maganda daw ang panahon. Inilagay ng aking anak ang sanggol sa stroller, at umalis kami ng bahay. Pagkatapos ng halos 10 minutong biyahe, narating namin ang isang parke sa gilid ng ilog, ang La Mesa Echo Park. Nakpark kami at pumasok sa parke. Nakita ko ang ilog, malawak. Nakita ko na ang ilog na iyon noon, 20 taon na ang nakakaraan. Noon, hindi mayos ang tabing ilog at mahirap lapitan. Ngunit ngayon ay naiba na. Ang mga lakaran ay mayos na inayos at may mga taong naglalakat. Dahan-dahang naglalakat ang aking anak habang itinutulak ang stroller at sumunod ako sa tabi niya.
Dumaan ang nga nakbibisikleta at nakita ko rin ang nga napapasyal nga aso. May mga matatandang nakaupo sa mga bench, isang payapang tanawin, simulang lumubog ang araw. Sinabi ng aking anak na maglakad pa kami ng kaunti at pagkatapos ay umuwi. Lumubog ang dilim at nagsimulang umilaw ang mga streetlights, may matao pa rin sa parke. Nakita ko ang manak jojogging, manak lalakad, at mga nakaupo sa bench na nausap. Tumingin ako sa paligid at hindi ako comfortable. Palapit na ang gabi, ngunit may mababaeng naglalakad mag-isa. Walang sinuman ang mukhang natatakot. Sa Estados Unidos, halos hindi ako nakakakita ng babaeng naglalakad mag-isa sa parke sa paglubog ng araw. Delikado kasi. Ngunit dito, naiba, bumalik kami sa sasakyan at patungo sa bahay. Tinitigan ko ang labas ng bintana at nag-isip, totoo ba ang kaligtasang ito? O mayroon bang hindi ako nakikita? Kinabukasan na hapon, naglakad-lakad ako mag-isa. Pinapatulog na aking anak ang sanggol at gusto kong maglakad. Sinabi ng aking anak na huwag akong lumayo, at sinabi kong sa paligid lang ng apartment complex ako lalakad. Lumabas ako at dahan-dahang naglakad. Lumabas ako sa apartment complex at pumasok sa kalapit na eskinita. Isang residential area ito. Nagpatuloy ang namakipot na daanan at naglakad lang ako. Matagal akong naglakad. Nang susubukan ko nang bumalik, hindi ko na alam kung nasaan ako. Tumingin ako sa paligid. Mukhang makakatulad ang magusali, at ang lahat ng karatula ay nasa Filipino, kaya hindi ko mabasa. Napatanto kong naligaw ako. Nagulat ako. Kinuha ko ang aking cellphone, ngunit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naglakad ako ng halos isang oras, ngunit parang umikot lang ako sa sarili kong lugar. Lumulubog na ang araw, nabalisa ako. Isang dayuhang babae na mag-isa at naliligaw sa isang hindi pamilyar na eskinita. Kung sa Estados Unidos ito delikado ito, ngunit dito naiba. Lumabas ako sa malaking kalsada, dumaan ang nasasakyan, hindi ko alam kung saan ako pupunta, kaya nakatayo lang ako. Nang makita ko ang isang patrolchar, iniwagayway ko ang aking kamay upang ihinto ito. 2 pulis ang bumaba, nga batang lalaki sila. Lumapit sila sa akin. Tinanong ng isa sa kanila sa Ingles kung anong problema. Matatas ang kanyang pagbikas. Medyo nagulat ako ngunit nagpasalamat. Ipinaliwanag kong naligaw ako. Ipinakita ko ang address ng bahay ng aking anak. Tumango ang mga pulis at sinabi sa aking sumakay sa sasakyan. Sumunod ako. Sa loob ng sasakyan, inalok ako ng isang pulis ng tubig. Ininom ko ito. Ang isa pang pulis ay naglagay ng address sa navigation at sinabi na hindi ito malayo at abuting ng halos 10 minuto. Umalis ang sasakyan. Tinitigan ko ang labas ng bintana. Mabait ang mapulis. Tinanong ng isa kung ayos ako, at sinabi kong ayos ako. Sinabi niyang mag-ingat ako sa susunod. Sinabi niyang huwag akong lumayo mag-isa. Dumating kami sa harap ng apartment krang aking anak. Bumaba ang pulis at inihatid ako hanggang sa pintuan. Napasalamat ako. Ngumiti sila at sinabing maingat ako muli, at umalis sila sakay ng kanilang sasakyan. Nakatayo ako doon at pinano na nawala ang patrol car. Gulong-gulo ako. Iba ang sitwasyong ito sa inaasahan ko. Dayuhan ako at babay. Naligaw ako at kailangan kong tulong. Sa Estados Unidos, mag-ingat pa ako bago tumawag ng pulis. Ngunit dito, naiba. Pumasok ako sa bahay. Nagulat ang aking anak at tinanong kung saan ako galing. Sinabi kong naligaw ako habang naglalakad. Nag-alala ang aking anak ay sinabi na huwag na akong lumabas maisa. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naalala ko ang mukha nang ang kanilang pakikipausap sa Ingles, ang paalok ng tubig, at ang paghatid sa akin hanggang sa pintuan ay patuloy na umikot sa aking isip. Hindi ko inaasahan na ganun kabait ang mga pulis sa Pilipinas. Kinabukasan, inanyayahan ako ng aking anak na pumunta sa National Museum of the Philippines. Sinabi niyang ang ina ng kanyang asawa ang magbabantay sa sanggol. Sumama ako. Pagkatapos ng halos 40 minutong biyahe, narating namin ang National Museum. Malaki at kahanga-hanga ang gusali. Nagpark kami at pumasok. Nilakad namin ang mga exhibit hall. Ipinakita ang mga materialis tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas at mga laban para sa kalayaan. Mayos na inayos ang larawan, artifact at mga rekord. Nagulat ako habang tinitiknan ang eksibisyon. Naisip ko na ang Pilipinas ay isang bansa na may panganib ng gira. Naniwala akong nakikipaglaban ito sa iba't ibang puwersa at anumang oras ay maaaring tumaas ang tensyon. Kaya naisip kong delikado para sa aking anak na manirahan dito, ngunit ang museo na ito ay hindi nagpo-promote ng takot. Sa halip,
Ito ay isang kilos ng pagtatala, pag-alaala, at pamamahala. Habang ipinapakita ang kalupitan ng labanan, may mensahe ito na nagtataguyod ng kapayapaan. Dahan-dahan ako naglakad sa exhibit at nag-isip. Hindi ito tugma sa Pilipinas na alam ko. Pagkatapos ang National Museum, napunta kami sa National Museum of Fine Arts. Gustong-gusto itong ipakita ang aking anak sa akin. Tumagal ang halos 20 minutong biyahe. Napakalaki ang museo, isang modernong gusali. Papasok, isang malawak na hall ang nakalata. Sinundan ko ang aking anak papunta sa exhibit hall. Ipinakita ang nasinaunang artifact. Ang ngapalayo, bronze at gintong korona ay nakalagay sa loob ng glass case. Binasa ko ang ngapaliwanag. Ito ay mga artifact libu-libong taon na ang nakakaraan. Tumayo ako sa harap nito at tinitigan ng matagal. Lumipat kami sa susunod na exhibit hall. Ipinakita ang mga lumang lira, balanghay at iba pang artifact. Maganda ang mga ito. Malalim ang kulay at elegante ang hugis. Mayroon ding nga pinta mula sa panahon ng kolonyalismo, masalan at detalyado. Gulong-gulo ako habang naglalakad sa exhibit. Naisip ko na ang Pilipinas ay isang bansa na may maikling kasaysayan. Naniwala akong dahil sa kolonyalismo at magyera, kulang ito sa kultural na akumulasyon. Ngunit ang mga artifact na nasa harap ko ay naiba, mayroon itong pagpapatuloy at akumulasyon. Nang lumabas kami sa museo, lumulubog na ang araw. Tinanong ng aking anak kung pagod ako, ngunit sinabi kong ayos lang, sumakay kami sa sasakyan at patungo sa bahay. Tinitigan ko ang labas ng bintana at wala akong sinabing anuman. Pagdating namin sa bahay, nauna nang dumating ang aking manugang. Nang pumasok kami ng aking anak, tumayo siya at tinanong kung naging mayos ang aming lakad, tumango ako. Nagsimulang mahanda ng hapunan ang aking manugang. Sinubukan ng aking anak na tumulong, ngunit sinabi ng aking manugang na ayos lang at magpahinga na lang ako. Umupo ako sa sofa sa sala at pinanot ang aking manugang na gumagalaw sa kusina. Bihasa siya, nagiba siya ni gulay at nagrito ni karne. Natural siyang nakipausap sa aking anak. Tinitigan ko ang eksena at nag-isip. Naniwala ako na ang nga Pilipinong lalaki ay hindi nagtatrabaho sa kusina. Naisip kong patriarchal sila at iniwan sa mga babae ang gawaing bahay, ngunit naiba ang aking manugang. Tahimik ang hapunan. Masarap ang lutong pagkain ng aking manugang. Ngumiti ang aking anak at may sinabi sa aking manugang, at ngumiti rin ang aking manugang. Pinanot ko silang kumakain. Hindi ako nagsalita. Pagkatapos kumain, pumasok ako sa kwarto. Nahiga ako sa kama at tumingin sa kisama. Naalala ko ang manakita ko ngayon. Ang exhibit sa National Museum, ang nga artifact sa museo, ang kabaitan ng nga pulis, ang hitsura ng aking manugang na nagluluto sa kusina patuloy na umiikot sa aking isip. Gulong-gulo ako. Ang aking makinaniniwalaan ay hindi gumana. Naisip kong delikado ang Pilipinas, ngunit ligtas ito. Naniwala akong walang kaayusan, ngunit may sistema. Inasahan kong patriarkal ang malalaki, ngunit naiba ang aking manugang. Naisip kong maili ang kasaysayan nito, ngunit sinasabi ng museo na hindi. Ipinikit ko ang aking mamata, ngunit hindi ako makatulo. Ang matanong ay patuloy na umikot sa aking isip. Nakamali ba ako? Hindi ba ito ang lahat ng nakita ko? Ito ba ay isang eksepsyon? Ayaw kong aminin. Ito ay isang pagpapasya na nabuo sa loob ng mahigit 30 taon ng aking pagiging mamamahayag. Ito ay isang paniniwala na batay sa mga nakita ko habang sinasakop ang Asya. Ang pagtutol ko sa kasal ng aking anak ay dahil din sa paniniwalang iyon. Ngunit ngayon ay hindi na ako sigurado. Ang Pilipinas na nakita ko ay iba sa Pilipinas na alam ko. Ang airport, ang kalsada, ang shopping mall, ang parke, ang pulis, ang museo, ang nga makasaysayang po, ang aking manugang, ang buhay ng aking anak, lahat ng ito ay naiba sa inaasahan ko. Bumangon ako sa kama at pumunta sa bintana. Gabi na. Kumikinang ang nga ilaw ng apartment, tinitigan ko ang nga ilaw na iyon. Wala akong iniisip na maayos. Magulo lang. Tinitigan ko ang labas ng bintana at tumahimik. Hindi ko kayang aminin, at hindi ko kayang tanggihan. Nandun lang ako, nakatigil. Kinabukasan ng umaga, iminungkahingang aking anak na pumunta kami sa Intramuros, kaya sumama kami ng aking manugang sa sasakyan. Tumagal ng halos 40 minuto ang biyahe. Pagdating namin sa harap ng Intramuros, malaki at kahanga-hanga ang nga pader.
Papasok, isang malawak na plaza ang nakalatag, at maayos na nakalagay ang mga gusali. Dahan-dahan ako naglakad at tumingin sa paligid. May mga taong nakasuot ng tradisyonal na kasuotan na nagpapapicture at may mga turista na naglalakad. Tiningnan ko ang nga bubong ng gusali. Masalan ang nga ito. Ang estrukturang gawa sa kahoy at bato ay lumanang ngunit mukhang matibay. Ipinaliwanag ng aking anak na ito ay isang kuta noong panahon ng Espanyol at itinayo daan-daang taon na ang nakakaraan. Naglakad ako habang tinitingnan ang nga gusali. Ang tradisyon ay hindi lamang nasa loob ng museo. Ito ay isang lugar kung saan pumupunta ang nga tao, naglalakad, at nagpapapicture. Ang nakaraan ay hindi napuputol mula sa kasalukuyan at humihinga kasama nito. Paglabas namin ng Intramuros, nagpunta kami sa isang heritage village sa Taal, Batangas. Tumagal ng halos 10 minutong biyahe at nagpatuloy ang nga makipot na eskinita. Puno nga lumang bahay ang lugar, habang naklalakat pinakmasdan ko ang paligid. Mga lumang bahay ito, ngunit may mga taong nakatira. May nakasabit na labada at may nakalagay na pasungang halaman. Sa harap ng ilang bahay, may nakalagay na boteng gatas at sa ilang bahay, amoy pagkain. Ito ay tradisyonal na arkitektura, ngunit kasama nito ang araw-araw na buhay. Pinakmasdan ko ang tanawin at naisip. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may paraan para makasama ang nakaraan at kasalukuyan ng hindi pinahihiwalay. Ang mga Pilipino ay nabubuhay sa modernong panahon nang hindi itinatapon ang tradisyon. Paglabas namin ng Heritage Village, nagtanghalian kami at nagpunta sa isang observation deck sa isang matayog na gusali sa Bonifacio Global City. Tumagal halos 20 minutong biyahe bago kami dumating at sumakay kami sa elevator pataas. Mula sa bintana, tinitigan ko ang tanawin ng Maynila na unti-unting lumalawa sa ibaba. Dumating kami sa observation deck. Umakyat ako sa viewing area. Lahat ng panig ay salamin, at nakita ang buong siyudad. Tumayo ako sa harap ng salamin. Walang katapusang nakalata ang magusali, at tinawid ng Pasig River ang siyudad. Ang matulay ay naunay sa ilo. Matagal kong tinitigan ang tanawin. Hini ako nausalita. Tahimik ding nakatayo ang aking anak sa tabi ko. Naalala ko ang nakita ko sa nakalipas na ilang araw. Ang laki ng Ninoy Aquino International Airport, ang ligtas na kalye, ang mabait na pulis, ang mga artifact sa museo, at ang masayang hitsurun ngang aking anak kasama ang kanyang asawa. Lahat ng ito ay nakdaan sa aking isip. Naisip kong delikado ang Pilipinas, ngunit ligtas ito. Naniwala akong walang kaayusan, ngunit may sistema. Inasahan kong patriarkal ang malalaki, ngunit mabait ang aking manugang. Naisip kong maikli ang kasaysayan nito, ngunit may malalim na pagpapatuloy. Naniwala ako nabubuhay sila sa ilalim ng bantangang gira, ngunit payapa silang nabubuhay sa araw-araw. Wala sa lahat ng aking pinaniniwala ang pamantayan ang tama dito. Hindi ko pa rin masabi na naintindihan ko ang lahat. Hindi ko rin naisip na ang Pilipinas ay isang perpektong bansa. Ngunit hindi ko na kayang maging sigurado na mali ang aking anak sa paninirahan dito. Hindi sa totoo lang, pakiramdam ko ay ako ang nakamali. Lumabas kami sa observation deck at bumaba. Minanehong aking manugang ang sasakyan pauwi. Tinitigan ko ang labas ng bintana at tumahimik. Pagkatapos ang hapunan, umupo kami ng aking anak sa sala. Natutulo ang sanggol at nasa kwarto ang aking manugang. Tinitigan ko ang aking anak. Dahan-dahan akong nagsimulang magsalita. Sinabi ko na nang tutulan ko ang kanyang kasal, sigurado ako. Naniwala ako na ang Pilipinas ay hindi angkop na lugar para sa kanya, at ang pagpapakasal sa isang Pilipino ay magdudulot sa kanya ang kalungkutan. Tinitigan ako ng aking anak, nagpatuloy ako sa pagsasalita. Sinabi ko na nagtrabaho ako bilang mamamayag sa Luke Nege mahigit 8 taon, at sinakop ang kasya at batay sa karanasang iyon nagpasya ako, ngunit pakiramdam ko ay mali ang pagpasyang iyon. Lumaki ang mga mata ng aking anak. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Sinabi ko nang, Pilipinas na nakita ko rito ay iba sa Pilipinas na alam ko. Ang airport ay mas maunlad kaysa sa Estados Unidos. Ang mga kalye ay laging ligtas. Ang mga tao ay maayos at ang sistema ay episyente. Sinabi ko na ang aking manugang ay ibang-iba sa Pilipinong lalaki na iniisip ko. Isang taong napakabait, nagmamahal sa kanyang asawa, at nagmamalasakit sa pamilya. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Sinabi kong nanatili ako sa napakalayong nakaraan. Napasya ako batay sa nakita ko 20 taon na ang nakakaraan, at mali iyon. Sinabi ko sa kanya na tama siya, at ako ang nakamali. Pumata ang luha sa mamata ng aking anak at tinawag niya ako.
Niyakap akong aking anak at sinabi niyang hindi niya alam kung gaano niya kagustong marinig ang mga salitang iyon. Sinabi niyang balisa siya na baka patuloy akong mag-alala kahit na pagkatapos niyang magpakasal. Sinabi niyang mahirap na hindi siya tanggapin ng kanyang ina kahit masaya siya. Niyakap ko nang mahipit ang aking anak at humingi ng tawad. Sinabi ko na huli na, ngunit naintindihan ko na ngayon. Sinabi kong alam kong masaya siya, at alam kong tama ang kanyang pinili. Nang bumukas ang pinto at lumabas ang aking manugang, sandali siyang huminto nang makita kami. Tiningnan ko ang aking manugang at sinabi sa kanyang lumapit. Maingat siyang lumapit. Tiningnan ko ang aking manugang at humingi ng tawad. Sinabi ko mula nang una kaming makita, tiningnan ko siya ng may pagusga at hindi ako naniwala. Ngunit ngayon, alam kong ang aming manugang ay isang taong tunay na nagmamahal sa aming anak at pinahahalagahan ang pamilya. Sinabi kong taos puso akong umaasa na maging masaya ang aming manugang at ang aming anak. Pula ang mata ng aking manugang at sinabi niyang, "Maraming salamat po." Tumayo ako at niyakap ang aking manugang at niyakap din niya ako. Umiyak ang aking anak habang tinitignan kami. Kaming tatlo ay matagal na nagyakapan sa sala. Kinabukasan ng umaga, nahanda ako sa pag-uwi. Inayos ko ang aking gamit at lumabas sa sala. Inalaw ng aking manugang na ihatid ako sa airport at sumama rin ang aking anak at apo. Sa loob ng sasakyan, tinitigan ko ang labas ng bintana. Isang pamilyar na tanawin. Habang nakmamaneho sa expressway, tinitigan ko ang magusaling na dadaan. Hindi na ito kakaiba. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Ibinaba nga aking manugang ang aking gamit at inalalayan ako hanggang sa check-in counter. Nakatayo ang aking anak sa tabi niya, karga ang sanggol. Yumuko ang aking manugang bilang pagbati at sinabi, "Sa susunod po, sana po ay makasama niyo si Itay." Dinampian ko ang balikat ng aking manugang at nagpasalamat at sinabing alagaan niya ang aming anak. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak at hinaplos ang ulo ng aking apo. Sinabi ngang aking anak na maingat ako at sumawa pagdating ko. Sinabi ko sa kanyang mamuhay ng masaya. Dumaan ako sa security check at lumingon. Nakatayo ang aking anak at manugang sa tabi ng isa't isa at kumakuway. Kinawayan ko rin sila. Sumakay ako sa eroplano. Umupo ako sa upuan, ikinabit ang seatbelt at tumingin sa labas ng bintana. Lumipad ang eroplano at unti-unting lumilit ang Maynila. Tinitigan ko ang tanawin at nag-isip. Tinanggap ko na ito ang tahanan ng aking anak. 11 oras ang lumipas. At dumating ako sa Los Angeles International Airport, isang pamilyar na lugar. Ngunit hindi na ito ang dating pakiramdam, nalaman kong hindi ito ang ganap na pamantayan. Sinalubong ako ni Robert, niyakap niya ako at dinala ang aking gamit. Habang papunta sa sasakyan, tinanong ni Robert kung kumusta ang lahat. Sinabi ko marami akong nakita. Pagdating sa bahay, inalis ko ang aking gamit, umupo ako sa sofa sa sala, nakaharap kay Robert. Nadala si Robert ng saa? Ininom ko ang tsa at ikinuwento ang nanakita ko sa Pilipinas. Dahan-dahan kong ikinuwento ang tungkol sa airport, sa mga kalye, sa mga tao, sa pulis, sa museo, sa intramuros, at sa aking manugang. Tahimik na nakinig si Robert. Nang matapos ang aking kwento, sinabi ni Robert, "Mukhang nakamali tayo." Tumango ako. Sinabi ni Robert na tatawagan niya ang aming anak at sasabihing susuportahan niya na ito ngayon. Noong gabing iyon, tinawagan ni Robert ang aming anak sa video call. Sinagot ng aking anak. Sinabi ni Robert sa aking anak na pinagsisisihan niya ang pagtutol sa kanyang kasal. Sinabi niyang ipinagmamalaki niya na tama ang kanyang pinili at masaya siya sa kanyang buhay. Umiyak ang aking anak at naluha din si Robert. Pinanood ko ang eksena sa tabi nila. Pakalipas ang halos isang buwan, mayroong pagtitipon ang nga retirado. Dumalo ako kasama si Robert, maraming pamilyar na mukha. Sa gitna ng pagtitipon, tinanong ng isang kaibigan kung ano ang iniisip ko tungkol sa pagkakataong makatrabaho ang kanyang anak sa isang kumpanya sa Pilipinas. Sandali akong nag-isip. Kung dati, tututol ako, tahimik kong ikinuwento ang aking nakita. Naong airport ay mas moderno at efficient kesa sa Amerika, naliktaong magakali kahit gabi, naong magatao ay mayos at mabe, na mabilis at magalong na tumulonggang pulis sa magadayuhan, at na may malalim na kasaysayan at kultura. Hindi ako napalaki ng kwento. Ikinuwento ko lang ang aking karanasan. Seryosong nakinig ang kaibigan at sinabing sasabihan niya ang kanyang anak na samantalahin ang pagkakataon. Nakinig din ang iba ng may interes. Tinanong ng isa kung ano ang iniisip ko tungkol sa kanyang apo na gustong maging exchange student sa Pilipinas.
Sinabi kong magandang karanasan iyon. Ang isa pang kaibigan ay natanong kung ano ang iniisip ko tungkol sa pagpaplano ng kanyang kumpanya na magtayo ang branch sa Maynila at kung ano ang iniisip ko tungkol sa pagpunta doon. Sinabi kong magandang pagkakataon iyon. Habang pinapakinggan ko ang kanilang makwento, nag-isip ako, nagbabago ang mundo, nagbabago rin ang aking mapamantayan, at nagbabago rin ako. Pag-uwi, tinawagan ko ang aking anak sa video call. Karga niya ang aking apo at nasa tabi niya ang aking manugang. Tinanong ko ang aking anak kung kumusta siya at sinabi niyang maayos siya at lumaki na ang aking apo. Ngumiti ako habang tinitignan ang aking apo na nakangiti sa screen. Tinanong ko rin ang aking manugang kung kumusta siya at muling sinabing alagaan niya ang aming anak. Tinanong ang aking anak kung kailan ako ulit bibisita. Sinabi ko malapit na ako at gusto ring sumama ni Robert. Natuwa ang aking anak at sinabing hihintayin niya kami. Matapos ang tawa, tinitigan ko ang labas ng bintana, ang gabi sa Irvine. Isang pamilyar na tanawin, nakatira pa rin ako sa Estados Unidos, at ito ang aking tahanan, ngunit mayroon ding ibang tahanan ang aking anak. Ito ang lugar na pinili ng aking anak, at isang pamilya na binuo niya kasama ang taong mahal niya. Pinakaloban ko iyon, hindi, higit pa sa pagalang, tinanggap ko iyon. Tinanggap ko na tama ang pinili ng aking anak. Pagkatapos ng hapunan, umupo kami ni Robert sa sala. Nakbabasa si Robert ng libro, at umupo lang ako. Naisip ako, ang mundo ay mas malawa at mas makakaiba kaysa sa aking naisip. Hindi lahat ng alam ko ay ang lahat. Ang makaranasan sa nakaraan ay hindi maaring maging tanging pamantayan ang kasalukuyan. Ang paggalang sa piniling aking anak ay pagmamahal sa aking anak. Mas mahalaga ang pagmamahal na iyon kaysa sa aking 10 taon. Sa labas ng bintana, lumalim ang gabi. Tahimik akong nakaupo. Narinig ko ang tunog ng nagapayipata ni Robert na nagkakapayin na nagalibro. Dito natatapos ang kwento ngayon. Ano ang naisip ninyo habang pinapakinggan ang kwento ni Catherine Wilson, 63 taong gulang? Siya, na isang international correspondent na naniwala na siya ang pinakamahusay na nakakaalam sa Asya, ay marahil ay nakikita ang mundo sa loob ng kanyang sariling pamantayan. Ang isang ina na tumutol sa Pilipinas hanggang sa huli ay unti-unting nagsisimulang tanggapin ang Pilipinas at ang mga Pilipinong lalaki. Ang pagbabagong iyon ay hindi lamang kanyang sariling kwento, ang kanyang karanasan ay nag-iwan din ng matanong na hindi pa natatanong sa mataong nasa paligid niya. Ang pagtanda ay hindi marahil ang pagbuo ng paniniwala, kundi ang pagbibitiw sa isang paniniwala. Kayo, paano kayo? Ang paniniwala ba na napakalinaw ninyong pinaniniwalaan ngayon ay humaharang sa buhay ng isang tao? Kung ang video na ito ay nakbigay sa inyo ng mainit na damdamin, paki-like at subscribe. At huwag kalimutang i-on ang notification bell. Patuloy kaming magbabahagi ng mas maraming nakakaantik na kwento sa hinaharap. Maraming salamat.